Do you support his statement na hinuli niyo siya doon sa area? Yes, Your Honor. Kasama ka naghuli? Yes, Your Honor. Ikaw? Yes, Your Honor. Tapos yung claim niya na sa police station, hindi totoo yun? Hindi po, sir. Okay. So tatlo kayo makukontempt dito ha kung nagsinungaling yung tatlo. Ba't kayo tumatawa, Mr. Vicente? Sir Julius? Natatawa lang po ako sa mga kasinungalingan po eh. Kayo po, Ma'am Kasi po, Marisa? sir, talagang nakakatawa po talaga, sir. Dito po lang siya hinuli sa presinto, hindi sa bahay namin. Binit-bit na po nila itong bayaw ko, papasok sa loob na parang ginawa po nilang baboy. Tatlo po ang nagbit-bit. Dalawa sa paa, isa sa dito po sa balikat. Doon po nila hinuli talaga, sir. Hindi po sa area ng resident tree. Willing ka magpalay detector test, Ma'am Maricel? Yes po, sir. Okay. God knows po, sir, kung sino po nagsasabi ang totoo. Are you willing to submit yourself to a polygraph test, both of you? Your Honor, I will consult first our lawyers. Bakit natumba yung motor? Ano po yun? Kasi kinukuha ng tatay ko yung cellphone na hawak ni Sir Bernardo. Kasi nandun po yung talagang full video na habang Habang pumapasok sila. Habang Sandali, sino yan nagmumotor? Sino yan? Sino yan sa inyo? si Sir Bernardo po. Bernardo, bakit ka natumba doon yung motor mo? Sir, inassault nga po nila ako, sir, kaya po namin sila inaresto, sir. Pangalawang tumba ko na po yan, sir. Hindi naman po nakikita dyan sa video yung umpisa na nangyari at kompletong nangyari, sir. Mr. Pangalawang punta mo na yan? Sir, pangalawang beses na po ako natumba dyan eh. Bakit ka tumba? Yung una nga po yun, sir, yung inassault po nila ako dahil pinipigilan po nila akong makapasok. Actually, wala naman po nakapasok, sir. So yung tumba na yun, ano yun? Pangalawang beses na po yan, sir. Kaya nga, anong Inassault. tumba yun? Bakit ka natumba? Tinulak po nila ako, sir eh. Tinulak ka? Yes, sir. Sino Natural. nagtulak? Sir, Sino nagtulak sa'yo? yung pamag-ama, sir. I-play mo nga yung video na yan. Ibalik yung motor na natumba. Ikaw yan. Ano? Oh. Sino yun? Sino yung nagtulak sa'yo? Yan po, sir, yung anak po nila, sir. Anak Sila- ni? Ikaw? Hindi po, wala po ako dyan. Sino yung nagtulak nun? Yung tatay ko po, yung nakahubad. Yung nakakulay pula po, yung kapatid ko pong tomboy. Na Yun sinampal yung niya. nagtulak. Hindi po, sinampal niya nga po yun eh. Hindi nga, yung pagkatumba ba, yun, sino yung nagtulak doon, nagtumba yung pulis? Tatay ko po yung hawak-hawak ni Sir Bernardo po. Pero wala naman pong nangyaring tulak po eh kasi nakahawak po siya sa sinilyador. Ha? Nakahawak po siya sa sinilyador ng Kita-kita ka natumba, oh, tinulak ng tao, may tao lumapit, oh. Opo, meron nga po. Oh, natumba nga, tinulak nga. Hindi naman po totaling tulak po eh. Ay, kita yung sa video, matumba ba yung pulis kung hindi tinulak? Di ba sabi Yan, mo, o yan. Mr. Vicente, Sir, meron kang kinukuha ang cellphone? Magpo-pull out Opo. na po kami niya, sir, kasi Cellphone talagang po. nagkaroon po ng commotion at outnumbered po kami. Kaya Kaya po po, nag-decide po ako na mag-pull out na kami, sir. Kasi nga, hindi kayo naka-uniforme. Kung naka-uniforme kayo, gagalangin kayo. Kaya nga respect begets respect. Kagalang-galang kayo kung naka-uniforme. Tutulakin ba nga naman kayo kung naka-uniforme kayo? Who would do that? Hindi kasi kayo kagalang-galang dyan, naka-shorts, naka-bonnet. Kung tinulak man kayo, kahit siguro sino, pag nabulaga. Ano, sino nagkapula? Kapatid ko pong tomboy Kapatid po. Opo. Bakit niya tinulak yung pulis? Hinahabol niya po yan kasi nga gusto niyang makuha yung cellphone niya po. Kasi nandun po yung video po. Binibidyohan po sila nun eh. So, binibidyohan, so nasa video yung pagpasok nila. Opo. Kinuha ng pulis. So, Nakuha niya po. gustong kunin ngayon ng kapatid, sister nyo. Opo. Kaya doon nagkaroon ng komosyon, natumba. Opo. Okay. Ayun po yung nangyari po. Pero yung kapatid mo hindi sinampahan ng kaso. Ang sinampahan kailan dalawa. Opo. Kasi sinampal nila ang kapatid mo. Ngayon, nasaan yung video dyan po na ikaw po'y nakamotor lumabas? Sige. Patapos natin. Sige. Yung nakahubad si tatay yun. Opo. Tay, kinumpirma mo, ikaw yung kasama doon na nagtulak sa motor?
Natumba siya? Okay, thank you. Ikaw yung nakahubad? Okay. Tay, para makasiguro, inaamin mo, tinulak mo yung pulis? Hindi ko po siya tinutulak. Okay, para maklik kasi kanina na, so hindi mo siya tinulak. Hindi po. Wala kang Sinong tinutulak. nagtulak sa kanya? Bakit natumba? Hindi ko po alam kung sino, bakit siya natumba eh. Kasi nga po, yung motor niya po, awak-awak niya yung pinaka... Nasa harapan ka eh. Dahil paayos Sabi nga lang na, po yung tumboy na anak mo, yung nagtulak. Siguro po. Pero hindi po ako nagtulak. Hindi ko po siya Okay. tinulak. Thank you, thank you. Chairman, hindi kaya na-outbalance o ano? Na-outbalance ka ba? Kasi paatras eh. Bihira Opo. naman nagmumotor na paatras. Nagmamadali. Hindi kaya Kaya, na-outbalance. you answer. No sir, inassault po nila ako dyan kaya po ako natumba. Pangalawang beses na po ako sa ulihan sir. Saan yung video? Ano? Kasi nga po, going back dun sa sinabi ni Attorney Bernardo ng Napolcom, mali kasi yung procedure ninyo. Kung sinunod yung procedure, hindi sana nagkaganon, hindi sana nagkaroon tulakan. Tama ba, Attorney Bernardo? Yes, Your Honor. Tsaka yung sinasabing, Your Honor, na reasonable belief, yun po yung presentasyon nila sa husgado na nakakatiyak sila base doon sa testigo na kung isa-serve yung warrant of arrest, nandoon yung taong kinaukulan. Iba po yung time lag nung nag-apply ng warrant of arrest tsaka yung execution, implementation ng warrant of arrest, iba pa po yun. Kaya dapat i-substantiate nila nung araw na nagse-serve sila ng warrant of arrest, ano yung kanilang pinagbabasihan na naniniwala sila na nasa loob ng tahanan yun. Kaya sana Hindi, patunayan nila yun. kung ako rin na, attorney, yung ako operative, meron akong asset nagsasabi, positive sir, andyan sa loob, nakita ko. So for me, that's enough reasonable ground to believe na andyan sa loob. Dahil talagang positive yung aking asset eh. For me ako kung ako ang operative, I have enough reasonable ground to believe na andyan sa loob. Kaya pasukin ko ito dahil sabi ng asset ko, sigurado ka, nakita ko siya nasa loob. So, yun ang reasonability ko. Yun po, Yun. totoo po yun. Kung sa paniwala nila nando doon, pero mapapatunayan po yan pagkatapos na mangyari. Tsaka yung proseso. Kasi kung Hindi nga mapatunayan dahil negative nga eh. Wala Kaya nga nga- doon sa loob. kaya nga po Oo. kung So kung nagkamali kayo, napakadali lang naman. Wala doon ang hinahanap nyo. Pasensya na tang ha, wala dito yung hinahanap namin. Alis na kami. Bakit pinagbibit-bit pa ninyo yung tatay, tapos nagbisita doon, kinulong pa ninyo? Bakit ganoon naman? Mr. Chair? Yes. Yung reasonably believe na naabuso to. Kasi maraming insidente na halimbawa si Juan galit kay Pedro. May alitan sila, kapitbahay niya. Papapasukin niya sa mga pulis. Kukuha lang dyan ng kung kahit kaninong warrant. Warrant ni Pedro. Papasukin yung bahay ni Juan kasi galit yung asset doon sa kanyang kapitbahay. Harasin. At siyempre, naharas, papalag. Kasi nakasibilyan eh. Direct assault, kulong. Ang daming ganung mga insidente, Mr. Chair. Kaya it's being abused. Abuso nga talaga. Dahil, Reasonably, kasi sabihin nyo, we have reasons to believe that our suspect is inside that house based on the statement of the asset. Kung si asset nga po, sir, pala, Mr. Chair, drug addict, hindi reliable, hindi credible, meron lang siyang axe to grind against his kapitbahay kasi talaga ng alitan nila, gusto makaganti, pupunta sa pulis, si pulis, kukuha ng kung saan warrant lang dyan, kung kanino, and then papasukin yun, ayon sa kanyang asset, nandoon na yung suspect nila, kahit hindi naman talaga, and then, of course, magkakaroon ng commotion. Pagkaroon ng commotion, direct assault, makukulong na yung kagalit ng kapitbahay. Ganon talaga. There's no perfect law. Lahat ng batas, nandyan, pwedeng abusuhin yan kung may intention kayong abusuhin yung batas. Ang kung andyan is your intention. Kahit anong batas na nandyan, kung talagang gusto nyong abusuhin yung batas na yan, pwede nyong abusuhin. Nasa inyo yan, pero mananagot ka pa rin kayo. Kaya Mr. Dahil Chair, inabuso nyo yan. Mr. Chair, siguro Yes, sir. pwede natin Yes. palitan yung kanilang procedure. Pwede Kasi siguro. Ang dami Yeah. na abuso, Mr. Chair. Yeah. Ang dami na abuso. That is the reason for this hearing.
this is in aid of legislation na makapag-produce tayo ng mga policy modification sa existing ngayon na policy na nandyan sa Kaya rapporteur. dapat, Mr. Chair, Gawin natin. it should be well defined. Anong ibig sabihin ng reasonably believed? Ano yung, dapat merong precise definition. Kasi kung reasonably believed, very vague, Mr. Chair, pwedeng gamitin nga sa pang-abuso. At ako po, ang isang testigo na ito po'y nagagamit paulit-ulit. At ako po'y nagpapasalamat sa mga taga-CIDG many years ago, yung mga kasama ko, ngayon kalamihan sa kanila retired na sumunod sa patakaran. Hindi pumapasok ng bahay, nagkikasing kami. Inabangan namin nagpapanggap na delivery boy yung police na CIDG. Paglabas sa kanahuli. Yun Tama ba, Mr. Bernardo? Di ba dapat ganun kasi itong reasonable belief na abuso, sir So do you agree na dapat ma-change ng PNP yung kanilang operational procedure pertaining to breaking and entering, reasonably believe that the suspect, the subject of a warrant is inside the house? Kailangan kasi, yung honor tama po yung proseso at the start kung tiyak nila na nasa loob at sundin nila yung proseso, makukuha po nila yung tao Kasi nga, papayagan sila makapasok kung tiyak nilang nasa loob. Kaya, kung hindi naman po tama yung proseso at katunayan, nag-negative nga po, talagang hindi po tama yung pagkaka-execute ng warrant of arrest. Yes. Thank you, Atty. Tapusin ko muna natin yung video, yung nandun yung umalis yung sumakay sa motor yung hinuli. Yung bandang dulo na daw yun, bandang dulo. Sige, yung bandang dulo. So you stand by your, again, bigyan kita ng last chance na hindi ka magsinungaling dito sa committee. Yes, Your You stand by your statement na hinuli niyo si Julius Vicente doon sa, if you call it a crime scene, doon sa crime scene mismo, hindi sa police station. Yes, Your Honor. You stand by your statement, ha? Yes, Your Honor. So kung makita natin ngayon dyan sa video na hindi niyo siya hinuli, kusang loob siyang sumakay sa motor, pumunta sa estasyon, it means you're lying. Before we show the video, I am giving you the chance para hindi ka makontempt dito. Kasi kung hindi mo bawiin yung word mo, makita natin ngayon dyan, you'll be you'll be cited for contempt dito sa committee nito. I'm giving you the last chance. Ano? Your Honor, I will stand to my original statement, Your Honor. Na hinuli mo talaga siya doon sa Yes, Your Honor. yan mismo. Yes, Your Honor. Hindi siya sumakay ng motor, pumunta doon para magbisita sa tatay niya. Yung pagsakay po niya ng motor, sir, hindi po namin pero doon po namin siya hinuli dyan sa block po na yan, sir. Ay, yung nga, controverting evidence nga yun, pagsakay niya ng motor papunta sa estasyon. Sunod-sunod naman yun, ng events na yun. Yung natumba ka sa motor. Yes, sir. Actually po, sir, hinahabol niya yung tatay niya, sir. Hinahabol nila kami. Hindi nila kami tinitigilan, sir. Kaya pati siya na-aresto, sir. So hinahabol, inaresto mo sa crime scene. Hindi doon sa estasyon. Yes, sir. Malapit lang po doon, sir. Ilang meters lang po doon sa site na yan, sir. Kaya site pa rin po, doon pa rin po sa block na yan siya nahuli, sir. Yan pinag-usapan natin sa site Ganito na lang po. Yan pa rin yung dati. Sige. Kapag alis po nila dyan, bigla po akong lalabas po dyan. Kinuha ko kasi yung motor ko po. Hindi nga nila alam kung sino yung nagbigay. May warrant pa silang dala? Wala. Wala po. Kaya hindi sila makapasok, hindi namin sila pinapasok. Eh bakit dinampot si tatay? Ayun nga inan namin, ba't dinampo tapos yung kapatid kong bunso, sinundan. Oh. Pati yun, pinasok na rin. Yung
Wala namang dahilan, pati pa pa. Sa sumunod naman tayo, no? Sumunod sila, Julius. Ngayon daw, pagdating daw ng pandem, pinasok din daw. O magkano na yan? 177. 177? Malboro, isa. Saka isang Troy. Yan na po, palabas na po ako dyan. Ayun po, yung naka-stripe po. Saan? Sa gilid po. Kukunin ko po dyan yung motor ko po. Pinasok din daw. Kalis na mga pulis. Opo. Walang tao dun sa pandem. Kung sino lang uhuli, yun ang tao. So take note, Mr. Chair, wala na yung mga pulis. Yes, yes. Okay? Contrary to what Teniente Bernardo said na yeah, he was arrested on Ayan site. po, yung nakamotor. Bingo. Diyan pa po kami sa site yan, sir, kasi naantay po namin yung uniform personnel namin. Saka po yung magsasakay sa arrested person. Andiyan pa po kami, sir. Ano? Andiyan pa po kami, sir. Malapit lang po dyan, sir. Isang Oh. block lang po yan, sir. Tapos, Sumunod po siya, kaya po siya inaresto namin, sir. Ina-assault pa po, lumalaban pa po yan doon nung nandun po kami, sir. so ano totoo? Diyan ka hinuli sa unahan o sa estasyon? Sa istasyon po. Doon Ikaw? po pagkadating po. Sa mo hinuli? Po sa site, sir, sa block po na yan, sir. Excuse me, sir. Yes. Excuse me po, Mr. Chairman. Para malinawan po, yung CCTV ng station, pakuha niyo po yun. Doon niya makikita lahat ng kasinungalingan yan. Wala namang CCTV na loob ng police station nila. Meron, wala. Oh, Hebe. Mayroong CCTV doon, sir. Pero yung hindi matagal yung pag-records niyan, sir. Ang nangyari ka dyan, sir, nalaman na lang namin na may insidente ganun after how many days? 12 days? O nakalabas na sila noon, sir, nung nalaman ko na may sinasabi sila ng insidente na ganun, sir. That's, Chair, nag-file po ako ng Jails and Prisons Monitoring Act na required ang lahat ng presinto, lahat ng kulungan may CCTV for the protection, of course, the jail wardens and protection of yung mga taong, mga suspect na dinadala doon. Now, very clear to me, Mr. Chair, wala na po sa site. Kasi when you say site, within that vicinity, plus wala na yung police, he can always lie. He's lying to his state na nandyan pa rin sila. Given nandyan pa rin sila, pero wala na sa site. Ang site meaning, kung saan yung sinerve supposed to be yung illegal, pag-serve ng illegal ng warrant. That's the site, Mr. Chair. Wala na sa video, nakaalis na itong si Mr. Julius Vicente, napalayo na siya. So, hindi sa site. Taruhin ko, how many meters away from that, yung picture na yan, na hinuli mo yung... Sir, actually po, hindi pa po kami nakakalabas dyan sa block na yan kasi natay po namin yung sasakyan plus yung uniform personnel po Saan kayo namin. banda? Saan kayo banda dyan? Doon po, sir, sa unahan po dyan, sir. Tapos, Sumunod po siya, sir, para hindi pa po sila tumitigil dyan, sir. Kaya inaresto na rin po siya, sir. Bukod po doon sa naunang pag-assault nila sa akin, sir, hindi naman po sila tumitigil pa dyan, sir. kung sabi mo, Hindi po totoo yun, sir. hindi ka hinuli doon sa kalsada? Hindi po. Doon ka hinuli sa estasyon talaga? Opo. Makikita naman po yun sa kung may CCTV Mr. Chair, po pwede doon. ako ano? Yes, yes. Are you willing to submit yourself to a polygraph test, both of you? Your Honor, I will consult first our lawyers. Ikaw, willing po kayo, Mr. Vicente? Ang alam ko. Mag-submit ng polygraph test, lie detector test Opo. na para mapatunayan kung ikaw ay nagsinungaling o nagsabi na totoo. Opo, Willing ka? Opo. Ikaw, you will consult your lawyer. Yes, Your Honor, ipabaya po namin sa trial yung... You see, Mr. Hindi Juan? nga, wag mo nang muna yung trial. Dito muna tayo. Dito muna tayo. So, ayaw mo mag-polygraph. Ayaw mo. Magtatanong po muna kami sa counsel namin, sir. Bakit kaya magtatanong kung wala ka tinatago? Ito, sibilyan na sibilyan. Walang problema.
Magpo-polygraph test siya kung nagsinungaling siya, malaman man natin doon na nagsinungaling siya, na according to him, doon siya sa loob ng stasyon hinuli. Okay siya. Ikaw, ayaw mo. Mag-lawyer ka pa. Walang. Yes, Your Honor. Okay. I will, sir. I will Very good. submit Okay. myself for polygraph test, sir. Ayun. Thank you, Mr. Chair. So, Maliwanag ha. Kanina sinabi mo, doon sa scene mismo, hinuli mo. Ngayon na nakita natin dyan sa CCTV na umalis siya, na hindi nyo hinuli, habol sa estasyon, meron ka na naman ngayong bagong bersyon na sa unahan mo hinuli dahil nandun pa kayo sa unahan, hindi pa kayo nakaalis. Yes, sir. Yun po ang nasa affidavit namin. Doon po namin sila Ay, hinuli, nandiyan ka sir. naman sa Yung- affidavit mo. I am not asking about your affidavit. I am asking about the real incident, facts of the case. Yan ang tinatanong ko. Puro ka lang affidavit. Halata talaga na nagsisinungaling ka dito. Kasi affidavit ka agad nabanggit mo eh. Alam ko yan. Alam ko yan. Ilang beses na alam ko yan. Wag mo na kung lukuhin. so Mr. Chair, Alam ko yan. so magpo-polygraph test silang dalawa pumayag. Hindi siya pumayag. Dahil, Hindi, pumayag daw siya, sabi niya, okay na, di ba? Yes, sir. Okay. So sa ngayon, we cannot, hindi pa natin siya ma-cite in contempt dahil malaman natin sa result ng polygraph test. Yun ang basehan natin. And we Diba? should use the NBI, Mr. Chair. Siguro. Yung polygraph test ng NBI. NBI. Ha? Gusto mo? Okay sa'yo. Very much willing po ako, sir. Pero kung maka-apekto po yun sa kaso na isinampa namin sa kanila, sir. Kagaya po nasabi ko, sir. Hindi namin gagamitin yan sa kaso. Dito lang sa investigation namin dito. Dito lang yan sa committee na ito. Your Honor, as advised by our counsel, makaka-apekto po daw ito sa aming under ongoing trial. Oh, so ayaw mo na mag-polygraph. Ayaw mo. Saan na counsel mo? Saan yung counsel mo? Yun nga po, sir. Wala po dito. Kaya po, I asked myself, Tapos sir. ngayon sabi mo, as advised by your counsel, it appears na may counsel kang kausap. Wala kami nakikitang counsel. Wala nga po dito, sir. Kaya po ang request ko Hindi, is pero kanina mag-consult po pumayag muna ka. ako, sir. Tapos sabi mo, may nag-advise na counsel. Wala naman nakikitang invisible, baka may counsel dito, ano? No, ang advice po sa amin is if makaka-apekto po sa ongoing trial, we have to consult them first. So regardless sa counsel mo, your own volition, your own decision, payag ka? Hindi. Mag-consult po ako ng lawyer, sir. sa Bago ka consult. na. Kanina. Yes, karapatan mo yan. Karapatan mo. Pero ngayon, it appears na pabago-bago ka. Kaya na gusto mo. Tapos, ganyan ayaw mo. Tapos, maya-maya, okay ka na. Gusto ka na. Gusto mo na. Mr. Tapos Chair, ngayon, nagbago na naman. Yes. for the past more than 2 decades, ganito po palagi ang nakikita kong sitwasyon. Palagi. Hindi ko na po mabilang. Hundreds na po na kung saan nang abuso po itong mga kapulisan natin at nagsinungaling, binaliktad po yung biktima at yung biktima na kulong. Ito po yung nakakagigil dito, Mr. Chair. Now, papayagan ba natin makalusot sa atin nandito na itong nagsisinungaling? And you know, and I know, in our hearts, na nagsisinungaling siya. Hindi ka nila pwedeng bulahin, Mr. Chair, kasi ikaw isang chief PNP dati at alam mo, ramdam mo nagsinungaling siya. Halatang halata. Kanina sabi niya, oo. Bandang huli sabi niya, I consulted my lawyer, hindi raw pwede, my counsel, hindi raw pwede. Kaya sabi ni Senator Tolentino, nasa yung lawyer mo, wala. So, halata, Mr. Chair, nagsisinungaling itong taong ito. Bakit pa natin pakawalan ito at payagan natin na pati tayo pagsisinungalingan? So, can Na very clear. I hear a motion? Senator Tolentino? Your Honor, I would heed the inclination of the Honorable Chairman, but complying with the Supreme Court decision, and for the record, in Ong versus Senate of the Philippines, this is GR
257-401. Sa huling pagkakataon po, Lieutenant Bernardo, tatanungin ka ng committee, nagsasabi ka ba ng totoo? Yes, Your Honor. Hindi ka nagsisinungaling. Yes, Your Honor. At kung napipinto na ngayon ang pagpapataw sa iyo ng isang contempt order ng committee ito, pwede mo bang sabihin sa committee ito kung bakit hindi ka dapat ma-cite for contempt? Dahil nagsasabi po ako ng totoo, sir. Your Honor, Mr. Chairman, Well, ito. Yung dalawa. Kasama kayo. Do you support his statement na hinuli niyo siya doon sa area? Yes, Your Honor. Kasama ka naghuli? Yes, Your Honor. Ikaw? Yes, Your Honor. Saan yung hinuli? Tapos yung claim niya na sa police station, hindi totoo yun. Hindi po, sir. Okay. So tatlo kayo makukontempt dito ha, kung nagsinungaling yung tatlo. Madagdagan, imbes isa na makontempt, kayong dalawa, Mr. madagdag. Chair, yayain natin sila ng ano. Kayong dalawa, willing din ba kayo lie detector test? Ikaw muna. Willing ka? Ano po yung ano po sir ng ano po sir? Hindi, ikaw lang muna. Hayaan mo siya. Ikaw lang. Willing ka lie detector test? Kasi willing tong biktima nyo eh. Willing ka? Huwag kang tumingin sa kanya. Ikaw, may sarili kang diskarte. Willing po sir. Very good. Good. Yung pangalawa, si Corporal Dicen, Ako willing po- ka lie detector test? Magko-consulta po muna ako sa abogado namin, Your Honor, para baka maka-apekto po sa isinampa namin din naman. Ito na lang. Ito na lang. Okay, Oh, so, willing ka na. ititest ka ngayon kung totoo yung sinasabi mo na sinusuportahan mo yung statement ni Bernardo na hinuli nyo sa area talaga. Ha? Yes. Okay. Sa site. Yun ang tatanong sa'yo, okay? Ha? Okay ka? Your Honor. Very good. Yan ang pulis. May bayag. Ito puro Consulta sa lawyer. consult pa sa lawyer eh. Kasi magsasabi ka magkaya ng totoo. Nagsasabi ka ng totoo na doon yun hinuli sa area. Okay. Doon sa site. Restri po, pabahay po. Ano pa? Sa restri po, sa site po. Sa bahay. Pabahay po, restri. Yun nga. Sa loob kayo galing, di ba? Yes sir. Saan banda nyo hinuli siya? Doon lang po sir sa may bandang una-unahan pa po sir. Hindi na covered sa CCTV. Hindi po sir. Sa unahan. Opo sir. Nagmotor siya. Nung hinuli nyo. Opo sir. Dahil hinahabol na po yung tatay niya sir. Ha? Hinahabol niya po yung tatay niya sir. Hinahabol niya. Gusto niyang bawiin? O anong gusto niyang gawin? Nanunulak po siya sir eh. Ha? Gusto niya po sir kung ano yung tatay niya sir. Okay. Ba't kayo tumatawa, Mr. Vicente? Sir Julius? Natatawa lang po ako sa mga kasinungalingan po eh. Kayo po, Ma'am Kasi po, Maricel? sir, talagang nakakatawa po talaga, sir. Ay, pwede mo mag-out kayong dalawa daw. Tayo po kayo. Si ma'am lang po. Tapos na po kayo nag-vote. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation, ma'am? Thank you. Please take your seat. So, Ma'am Maricel, magkaano-ano kayo ni Julius? Bayaw ko po, tsaka... Ay, microphone, pag-ion. Bayaw ko po, tsaka po binan ko. Okay. Mag-isang bahay lang po kami. Sige, ano po yung nakita nyo? That time po talaga, sir, yung nangyari po yun, ng around 5:30. Hindi, tapos na po tayo doon. Awa, Yung paghuli dito kay wala, Julius. dito po talaga siya hinuli sa presinto, hindi sa bahay namin. Kasi Sa at that time yun, paghuli ng biyanan ko na laki, sabi ng biyanan ko babae, Julius, sundan mo yung tatay mo kung saan dinala, kung nasa presinto po ba. So maya-maya po, sinundan nga po na Julius, pero nakaalis na po sila, sir. Pagpunta po na ng presinto, tinatanong po ng bayaw ko na kasama pa yung yung ka-live-in partner ng hipag kong tomboy, tsaka yung tomboy na sinampal po ni Sir Bernardo. Sir, nandiyan po ba tatay ko? Hindi pa nga nila sinasagot yung tanong ng bayaw ko. Binit-bit na po nila itong bayaw ko, papasok sa loob na parang ginawa po nilang baboy. 3 po ang nagbit-bit. 2 sa paa, 1 sa dito po sa balikat. Doon po nila hinuli talaga, sir. Hindi po sa area ng resident tree. Ikaw, sagutin mo.
Your Honor, ano po? Totoo yung sasabi niya? Kasi yun ang magiging laman ng mga questioning sa polygraph test. Yung statement niya versus pinasinungalingan mo yung statement niya at siya rin. Willing ka magpalay detector test, Ma'am Maricel? Yes po, sir. God Okay. knows po, sir, kung sino po nagsasabi ang totoo. Your Honor, kaya po ako pumayag po kasi po, yun po yung totoo. Kung po yung kasama ko po, magkukonsult po muna kasi po may nakasampa po kami kaso sa kanila. Tatanong lang din po muna ako, sir. Kasi po, maiiba po ako sa kanila, sir. Kaya po ako, sir, willing po kasi alam ko po ang totoo po. Ikaw, bumilib na ako sa iyo Opo, kanina sir. kasi sa yung Kaya alam tatlo. po, sir, opo. Talo mo yung dalawa dahil ikaw sir. lang ang magpa-polygraph test. Sabi ko, yan ang pulis, Totoo may po kasi, bayag. sir, opo. Tapos ngayon, bubaligtad ka na. Nawala Ibig sabihin, wala bilib siyang- ko sa'yo. Wala Willing siyang po bayag. kasi, sir. Walang bayag. Wala ka rin pala bayag. Busag. Ay, nako.